wag mo namang ipakulong si Noy. Ah. Nakiusap ng ganon. Tinupad o hindi ni PRRD ang pangako niya? Sa totoo lang, ang mali natin, dinala natin itong mga Marcos na to sa level natin bilang tao. Yung kasamaan nitong mga Marcos na to, hindi pang tao, pang halimaw. Hindi yun ginawang issue ni PRRD when he became the president. And this is the first time na makakaranas ng ganitong pambabastos ang presidente ng Pilipinas. Nakiusap. Ang Mindanaoan president. First Mindanaoan. The first Mindanaoan president. As an amendment to the Bill of Rights. Again, if you are going to surrender a person to certain jurisdiction, you will have to deprive that person the liberty. Under our laws, you cannot deprive any person life, liberty, or property without due process of law. And nakalagay sa Constitution na general principles of international law is part of the law of the land. So ngayon, hindi mo pwedeng sasabihin na hindi na applicable yung treaty, hindi na applicable yung due process. Use Cogen's due process. At ang nakalagay dun sa due process, kailangan iaharap mo before a competent judicial authority after you arrest. E nagkabali-balento, kaya nyo ako ngayon sinuspend, naganap kayo ng paraan para masuspend kasi nag-rebuttal kayo ngayon, wala kayong makasagot sa inyo na malaki ang following. Pero humanda kayo bukas. No? Hanggang bukas na lang yung suspension ko. At gusto ko lang, kaya nila ako sinuspend, mga kaibigan, dahil ang reach ko na ngayon, can you imagine, ang 448,000 lang ang followers ko. Ang reach ko na ngayon ay 100. May isang araw lang, ano lang to, 100,000 lang to. Ngayon po, 100 million. Ngayon po is 100, eksakto natin, 127,302,400. That is my reach right now. Ibig sabihin, mas malaki pa sa population ng Pilipinas, Bex. Correct, oo. May mga nagbabasa na sa akin, international, 127 million reach. Ilan lang ang followers ko? Kahapon, Bex, ano yan, 125, di ba, kahapon? 125 million. Oo, ngayon, ngayon 127. 127 million. Kaya sabi ko, pataasin pa natin to, baka maging 1 billion nito sa susunod na panahon. Di ba? So, kaya kayo natatakot ngayon. Kasi nga, yung Article 59 ko na video, yung unang-una na, inaano nyo, bakit tahimik nyo? Tapos kung ba, eksena na ako, Article 59, di lahat kayo nanonood, 17,000 live viewers. Tapos, 3 million viewers na ata ngayon. Di ba pagkatapos nun, bigla sila nagpanic kung ano pinagagawa nilang excuses. Alam mo, kung tama yung proseso ninyo, hindi nyo kailangan maghakot ng kukanik-anik. Simple lang. Sinunod po namin yan, hinarap namin sa competent judicial authority, ganyan. But the problem is, people saw everything that happened. Hinarangan nyo pa nga. Lahat yung kaya kayo, BBM, sasagot kayo sa ICC. Kasi tatanungin kayo ng ICC. Paano nyo inaresto? At hindi kayo pwede magsinungaling kasi may video. Correct. Pati yung mga ni Diwata na yung inaano niyo yung counsel. Tapos, required, girl, ipapakita mo yung warrant of arrest. Required, well, actually, kung sakaling hindi nila ipapakita yung warrant of arrest na physical, what is indispensable is that you give that person a day in court. That the person is given an opportunity to question the warrant. Yun yung fatal defect na ginawa ni Torre. You did not provide a day in court for PRRD. Ayun na nga, kasi nga lalabas yan lahat. Baka lalabas to ng mas maaga. Kaya nga, di ba, yung unang atake nung is walang jurisdiction, yung arrest, hindi ito tama, unlawful, ganyan. So, itinodo na nila kagad ng first kaboom. So ngayon, that
only, ang bola ng court nasa prosecutor. Ang gagawin ng ICC diyan, pagkokomentan nila ang Philippine government. How did you arrest? Mm. Maliit lang ang Filipino community niya na. Oo. Lahat na yata ng mga Pilipino. Lahat na yata ng Filipino sa Finland nagsama-sama. Di ba, maliit lang ang Filipino community sa Finland. Tapos, nakapag-gather sila ng ganyan. Kung nasan yung mga pro-Marcos, bakit walang nagrarally na pro-Marcos sa Europe na ganyang kalaki ngayon? Meron nag-rally yung sa massive killing, kineme. Tapos yung accent ni ate mo, hindi man lang nakauwi ng Pilipinas kahit isang beses. Hindi na ano yon. Ano yung mga yon? Kasama yun ng CPP-NPA, yung mga NGO, Akbayan, saka CPP-NPA. Pero yung mga ordinary Filipinos, yan ang ordinary Filipinos. Yan ang walang organized group. Ano lang yan, Yan yung walang halong chemical. Organic na organic. Hindi, magkakachika lang kasi yan eh. Or meron silang mga mini organizations, yung mga organizations ng cultural, yung mga ganyan. Pero, pupunta yan. At ang maganda kasi dyan, yung mga pumupuntang yan, may papel yan. Kaya malakas ang loob niyang pumunta dyan. Ngayon, kung ikaw, supporter ka ni Marcos, wala kang papel, hindi ka makapag-rally. Kasi baka mahuli ka ng police albatros. Di ba? Itong mga to, may mga papel yan. Kaya yung malakas ang loob na napakita yung mga pagmumukha nila dyan. Di ba? Kaya, September 23, pag nagplano yung mga yan, can you imagine ilang bansa ang nasa Europe? Magplano lang, 5 bansa lang sabihin natin 5 bansa. Ay, 5 bansa. Ano ba sa mga major? UK, Spain, Italy, Germany, Netherlands. Sabihin natin yan lang 5 lang. Tapos ang token nila 100 each. 500 na yun, girl. 500 na yun. 500 na yun. So, galit ang mga to. Di ba? Galit yung mga yan. Nakita nyo naman, ilan ang bumoto kay Inday? 29,000. Oo. Ang bumoto kay Lenny, 11,000. Oh. Paano kung topakin yung 29,000 na yun? Correct. Oo. Correct. And, hindi nila ma-afford to. Well, we have to consistently show up. We have to really, really consistently show up. Hindi ko alam, nakita mo ba yung isang video na pinakita ko sa iyo? Ang Milan pa lang, Milan, hindi Italy Milan lang, kaya niyang mag-produce ng 1,000 warm bodies. Milan pa lang yan. Oo. Kasi ang Milan ang isa sa mga pinaka-organized na Filipino community sa Europe. Kaya nung pumunta sina Alan Cayetano noon. Naalala niyo yung mga taga Milan? Wala kasi ako noon, hindi ako nakahabol, late ako. Kaya yung sina di ba Ate Enhance, nung nag-ano tayo sa Switzerland, nakailang parang 500, naka 300 atang guest noon. Noon sa Geneva, yung may gathering kami nung nagpunta sila ng International Human Rights, ng UN Human Rights Committee. Meron tayong forum na parang nakaabot tayo ng 200 or 300 kasi maliit lang naman yung venues, kaya limitado lang. Mag-galvanize yan. Remember, yung mga supporters, karamihan ng supporters ni Bongbong sa Europe, karamihan doon mga sosyalera or mga pasosyal. Yung mga supporters ni Biko, hindi talaga yung halika, let's go, ganyan yung mga yan. Ganyan yung mga yan, let's go. Pero sinasabi ko sa inyo, Milan pa lang na DDS, kaya nila mag-produce ng 1,000. Correct. 1,000. And the value of the OFWs is
different dun sa value ng mga voters dito sa Pilipinas. Kasi nga, yung mga OFW, yan yung influential sa family eh. So merong multiplier effect ang OFW. Merong multiplier effect yan na wala dito sa, sabihin nila kasi parang, ay hindi, onti lang naman yung boto na yan, ganyan-ganyan. No. But OFW is a multiplier. Isa lang yan, pero dahil galing sa kanya ang pera ng pamilya, that OFW can definitely influence kung ano yung magiging politics ng kanyang mga mga kamag-anak dito sa bahay. That's for sure. Ayan. So, hindi ko alam kung nakita mo na tong video na to. And I think that's why it's important to really to really go out. I mean, sa totoo lang, ang pinakamadaling i-organize ngayon dito sa Pilipinas, lalo na dito sa NCR, is the motorcade. It's the motorcade. Kasi you do not need to get a permit for that eh. And kasi moving naman yan from one place to another, ganyan. All you need to do is really to find a starting point, go together, diba? And Order of Eagles, motovlog at biker, sabi ni Ate Kusmat. At hindi, Order of the Eagles, motovlog at bikers. Can you imagine? These are not known DDS groups. Yes. Talagang for DDS. This is just like a private association. Diba? This is private association. Yeah, So ang imagine mo yung mga yan, they spontaneously organizing because they are really alam mo, ang problema kasi ni Bongbong, ang mga tao naman, dapat ang ginawa na lang niya, sa Pilipinas na lang nilitis. Kasi, makakulong mo lang na naman eh. Pero yung mga tao, hindi magiging ganyan kagalit. Kasi, hindi naman lang hiling ni TRD na dito nyo ako litisin. Kaya nagagalit ang mga tao ngayon. Let's put this in context, no? Nagagalit ang mga tao ngayon dahil isinuko ninyo sa banyaga. That is the bottom line. That is the bottom line. Ang mga OFWs nga, gusto nilang makauwi, doon na lang iserve ang sentence sa Pilipinas. No? Kasi nga, kung matitegi ka na rin lang naman, mas gusto mo nang, mas gusto nilang mategi sa sarili nilang bayan. Correct. Lalo na yung mga katulad ni PRD. Okay? Lalo na yung mga taga-probinsya. Kasi kayo mga taga-Manila, wala kayong konsepto na gusto nyong mategi sa Manila. Ang mga taga-probinsya, kung saan sila pinanganak, doon nila gustong mahimlay. Correct. It's very important. That is a very, very important Filipino value, I mean, mga Manila, wala nang ganyang konsepto. Ang mga taga-probinsya, lalo na taga-mga Mindanao, lalo na mga taga-Mindanao, mas gusto ng mga taga-Mindanao na sa Mindanao sila mategi. Kung may himlay na sila, gusto nila yan doon. Ang mga taga Manila, wala na silang ganyang konsepto. Alam mo yon? So ngayon, etong mga to, yun ang nagagalit sila. Kasi kita mo kay Erap, di ba? Inaresto si Erap to, nagalit yung mga supporters ni Erap, pero ang kagalingan ni Gloria nun, hindi niya binastos si Erap. Correct. Naka-house arrest si Erap, merong nasa veterans. Si Gloria, kahit binastos sa airport, naka-house arrest sa veterans. Si Dilima, nung inaresto si Dilima, nakiusap si Dilima, bisitahin niya muna yung kanyang mga anak. Pamilya. Pinagbigyan. Umuwi pa si Dilima nung nandun na yung arrest warrant. At saan siya dinala? Sa Krami. NBI detention facility. Hindi Krami. sa Hindi siya sa ordinary jail. ordinary kulungan, yes. Ito, kauna-unahan tong presidente, binastos nyo. Itong kauna-una, sabi nga ni Freddy Aguilar, nasubaybayan niya lahat ng presidente ng Pilipinas mula kay Diosdado Macapagal hanggang ngayon. Ito lang kauna-unahang presidenteng ganitong binastos ng nakaupong presidente. Hindi ginanya, si Erap ay natanggal ng upheaval. EDSA, nirespeto pa rin nung pumalit na gobyerno.
Tao na ang nagpatalsik kay Erap. Pera. Mm-mm. Pero nirespeto pa rin ni Gloria. Ito, hindi naman ito pinatalsik ng tao eh. Mm-mm. Si Duterte, nung siya ay natapos, siya ang pinakamataas na trust rating sa recent presidents ever. Ever. Unprecedented approval and trust rating at the end of presidency. Kaya ka nga nanalo, nangako ka ng continuity. At umano yung mga tao sa'yo, naniwala, kaya ka nanalo, kaya ganyang kalaki ang boto mo. BBM. Tapos ganyan, ibibigay mo sa Banyaga, ang pakiusap na nga lang ng matanda, litisin siya sa Pilipinas. Mm-mm. Tapos hindi mo pa pinagbigyan? Mm-mm. Ano eh, si Dilima nga, nung inaresto, nakiusap si Dilima na bago siya ikulong, dalhin muna siya sa bisitahin niya muna yung mga anak niya. Mm-mm. Oh, di ba? Kaya ngayon, ang masasabi ko lang ay, alam nyo, may tinatawag na karma. Okay? Ganito lang yan. Ang mga Duterte ngayon, nasa bottom na sila, rock bottom na ang mga Duterte ngayon. What is the only way? What is the only way if you're rock bottom already? Go up. And Sasa, I would just like to add something. Kung ikaw ay nasa tuktok, pwedeng tumaas ka pa. Dalawa yung pwede mong direction, pwedeng tumaas ka pa or you go down. Diba? Kaya ngayon, you put the Dutertes rock bottom. And the Filipino people will always side with the underdog. Correct. Ngayon, may mga nakikita na ako ng mga kakamukings na masama sa panlasa nila yung sinuko, yung Pilipino. Oo. Sa Banyaga. May mga nakikita na ako na high profile. Hindi lang sila sasalita kasi nga bababoyin yan. Masama sa panlasa nila yung na magre-review, girl. May kasaysayan. Magre-review ng kasaysayan. Yung mga yan. Ano nyo si Dilima? O di pag-aralan natin, paano ba inareso si Dilima? Si Dilima, pinagbigyan. Eto, nakita natin ang ginawa ni Torre. Nakikiusap lang, nahintayin yung anak, ayaw. Ayaw rin papasukin, ayaw rin silang pagkitain. Sinabi na ni PRRD that Inday is her counsel. But no. And on top of that, Inday is the Vice President of the Philippines. Diba? Si Dilima nakiusap na gusto niya munang makita yung mga anak niya bago siya ikulong. Si Dilima ay nabibisita ng kanyang mga anak. Si Dilima ay nakakapagtrabaho. Remember, si Dilima bilang senador ay sumusweldo bilang senador habang nasa kulungan. Si Dilima ay may desk. Si Dilima ay may mga files. Si Digong, kahit ballpen at papel, hindi ka pwedeng magpapasok sa detention center niya. Si Dilima may mga files. Nakakapagsulat. May mga love letter na pinapaano sa mga tao. Tapos kay Digong, ang bisita bawal magdala ng papel at ballpen. Grabe, no? Grabe. Tangina talaga. And Sas, I would just like to I would just like to emphasize this kasi baka mawala sa isip ko eh. All the things that they did to a previous president dito kay Pinoy hindi binastos, kay CGMA hindi binastos, si Pinoy hindi binastos ni PRRD, 'di ba? Kahit pa sabihin natin na ang dami-dami ring mga hindi magandang nangyari nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Hindi yun ginawang issue ni PRRD when he became the president. And this is the first time na makakaranas ng ganitong pambabastos ang presidente ng Pilipinas. And Nakiusap. a Mindanaoan president.
First The Mindanao. first Mindanaoan president. And you're going to treat him this way? And ang ano niyan, ang eksena niyan, na ang kwento sa kaparangan, yung anak ng bayani, nakiusap kay PRD noon. Huwag mo namang ipakulong si Noy. Nakiusap ng ganon. Tinupad o hindi ni PRD ang pangako niya? Tinupad niya. Tinupad niya, oo. Tinupad niya. Diba? So, ngayon, yung ginagawa nyo kay PRD ngayon, kung anong ginawa, this is actually, you cannot justify to me na you have to surrender a Filipino to a foreigner. When all this time, na pag may nakukulong na Pilipino abroad na may kasalanan, gusto mong pauwiin. Kahit sasabihin mo murder kasi, hello, may mga OFWs na murder pero pinapauwi natin para sa Pilipinas mag-serve, nililigtas mo pa. Oh. O, di ba kiniklaim nga ni BBM yung kay Mary Jane Veloso? At si Mary Jane Veloso, may convicted ito ng drugay. Diba? So ano yan? Anong klaseng pambabastos? You know, I think this will sink in a while, no, sa mga tao, sa mga Pilipino. This will sink in after a while. Kung gaano katinding pambabastos itong ginawa kay PRRD. Yung iba kasi, yung parang sobrang shocking kasi, no? Sobrang bilis, sobrang swift, na in one day he was arrested and boarded up in an airplane and sent to The Hague. Nobody expected that this government is going to be this abusive. And sa totoo lang, pagka nag-uusap-usap nga kami, no, ng mga friends, sabi ko, ang mali natin, sa totoo lang, dinala natin itong mga Marcos na to sa level natin bilang tao. Yung kasamaan nitong mga Marcos na to, hindi pang tao, pang halimaw. At ang mali natin, we expected na mahihiya sila, kagaya ng tayo na mahihiya sa mga bagay na hindi maganda. Yung ina-expect natin, hindi naman siguro niya papahiyain yung tatay niya. Hindi naman siguro, because we will not embarrass our parents. Diba? At ang mali natin talaga dito, pinakamatindi nating mali dito, we expect that they are human levels pagdating sa mga evil and wrongdoings. They are not. They are monsters. Monsters talaga. Kaya ngayon sinasabi ko, kayong mga tahimik ngayon, and you are in the, yung wait and see mode, PRRD allowed the Marcos comeback. Pinalibing ang tatay, binigyan ng disenteng libing. Heroes burial, pa nga, inalaw. Pero ginawa pa rin to ng mga Marcoses sa kanila. Kayong mga pink at mga yellow na nakikikuo dito sa administrasyon na to, at kayong iba pang mga grupo ng mga Pilipino na ayaw pang makialam, na ayaw pang intindihin yung mga nangyayari. You think meron kayong pang bargain na hindi tinulungan kita dati, hindi ganyan. You think they're gonna go soft on you? Hindi. Of course not. Hindi, ngayon kasi, common pa enemy nyo. Si Digong, mga Duterte. Kung napabagsak na nila mga Duterte, sino na pagbabalingan nila? Sa tingin nyo, kakayanin nyo? Ang Marcos Romualdez tactics, wala kayong pera. Saan kayo tatakbo? Amerika, kakampi ni BBM ang Amerika.
pupunta kayo ng anong tatakbuhan nyo. Tapos, that's gonna be the ending. No? Nakita na natin to sa history. Like, for example, kay Cory, nagsabuatan sila noon, yung CPP-NPA, ganyan, People Power, Kuno, Emerald. Nung pagkaupo na ni Cory, sila na yung pinagbalingan. Talagang ubos ang lahi. Ubos ang lahi kayo noon, di ba? Tapos ngayon, di ba, pati nga yung Vice President nga ni Cory, tinabuhin niya, si Doy Laurel. Can you imagine si Doy Laurel? Kaya, And Doy Laurel was supposed to, Doy Laurel is supposed to be the flag bearer of the party. Ang pinalit dahil mas winnable daw si Cory, siya yung pinatakbo. Ganon. Pagkatapos kasi nga namatayan, asawa ni Ninoy eh. Pero nung nagkaroon ng EDSA Revolution, at naging naging Vice President na nga to si Doy Laurel. And, well, siguro ganun talaga, yung mga tao talaga, when they get the power, they change. Ayun. So yung mga napag-usapan nila about Philippine policies, about things that has to be done in the country, wala na, thrown out the window na. Diba? So eventually, Doy Laurel resigned as a Vice President of Hindi siya nag-resign. Wala siya! Nag-resign siya! Ha? Alam ko hindi siya nag-resign, girl. Sa cabinet siguro. Baka nag-resign sa cabinet. Ganun. Nag-resign siya sa tinanggal. Nag-letter siya na which because I do not want to be part of your Nag-resign siya ng Secretary of Foreign Affairs. sa cabinet. Nag-resign sa cabinet.